Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong inaayos na estrada dito. Ito po ang tinakbo ay 23,000 kilometers lang. Dahil nga po sa daming sasakyan nung may-ari po nito at ipinagkatiwala na po sa akin yung pag-aalaga, pag-maintain ng mga sasakyan niya, yung unang nagawa ko po na Montero na 4x4 din, napansin ko na nga na yung kanyang lagayan ng baterya, dito po ay kinakalawang. Ayan. Ngayon, ito naman kanyang estrada na 4x4 din, kinakalawang din po itong area na to. Ngayon mga kapatid, bigyan ko po kayo ng konting background. Kasi po, sa dami po ng kanyang sasakyan, halos hindi niya po nagagamit yung ibang mga sasakyan niya. Katulad po nito. Katulad din ng isang Montero na ginawa namin. Yung isang Montero po na ginawa namin, nasira po yung bearing. Doon po sa kanyang pinyon. Yung pinyon bearing na malaki. Kaso ang problema, walang mabili po nun. Kaya yun po ay binili pa sa Japan. In-order pa po mismo nung may-ari sa Japan. Medyo nagtagal po sa amin yung sasakyan na yon. Yun po ay kakaunti lamang din ang tinakbo ng Montero na yon. Pero bakit nasira? Ngayon, ito pong estrada na to, same problem po yun. May salyada din po yung differential nito. At ipapakita ko po sa inyo yung video. Ganyan din ba yung Montero dati? Mas malakas dito sir yung Montero. Yung Montero? Oo. Lakas din yan. Parang ganun dati sir. Ha? Ganun po yung dati. Oo. Yung sa Montero. Yan tuwing umaabante saka mag-engine brake ka, tug, tug, tug. Pati reverse sir. Oo. Ngayon, bakit nagkakaganon at nasisira yung mga pyesa na yon? Kasi nga po, tulad doon sa differential, doon po kasi sa lugar nung may-ari po nito, napakalamig. Nasa ibabaw na po halos ng bundok. Ngayon, since malamig doon, bihira mong magamit yung sasakyan mo, magkakarga po yun ng moisture. At yung moisture po na yon ay hindi na yun mawawala doon dahil hindi naman po umiinit ang differential na katulad po sa engine. Sa engine kasi, kahit na nagkakaroon ng moisture yan, kapag iyan ay ini-start mo, ginagamit mo ng mga 30 minutes or isang oras o minute na siya, nag-evaporate naman po yung moisture yun, yung process of condensation. So mawawala na po yung tubig. Kaya nga dapat i-avoid nyo yung mga short distance na mga trips. Kasi kung may moisture sa loob ng inyong engine, hindi po yan kaagad-agad mawawala kung sandali mo lang pagaganahin ng makina mo. Okay, balik tayo dito sa topic natin. Ito pong sasakyan, bihirang magamit, yung differential na kalahati lang ang laman ng gear oil. So kung ito yung buong bungo ng differential, yung gear oil po niya kalahati lang ang laman yan. Kasi ito axle na yan. Hindi mo pwedeng punuin ng todo yan kung hindi yung gear oil na yun lalabas yan doon sa mga axle nyo, sa kabilang dulo, yung bawat dulo ng axle. So no wheel bearing, lalabas doon yan. Kaya hindi po pwedeng punong-puno yung differential. Kaya nga pag nagkakarga kayo ng gear oil, di ba, yung kargahan nun ay nandoon sa kalahati ng mismong bungo, yung pinakatornilyo. Okay, so kalahati lang ang gear oil mo. Minsan kapag ipinark mo pa yan ng tagilid, halos maubos yung laman nun dahil lumilipat nga dito sa kabila, dito sa pahabang gano'n na kung saan nakasuksok yung axle. Ngayon mga kapatid, kung hindi mo ginagamit ng madalas yung sasakyan mo na to, yung pinion bearing nun, siguro, ang nabababad lang sa differential, baka 1/4 lang nung pinion bearing. Kakalawangin po yun. Kasi bihira mong magamit. Kakalawangin yung mga bearing na yon doon sa differential. At kapag ginamit mo, ay magkakaproblema na po. Siguradong masisira yun dahil may kalawang na. Ngayon, eto mga kapatid, dahil nga po sa bihirang gamitin itong sasakyan na to, naisipan po nung may-ari na kapag nakapark doon sa kanilang parking area, lalagyan po niya nito, i-charge yung battery, mahina lang naman daw yung charger. Ang problema, umo-overcharge. Paano ko po nasabing umo-overcharge? Ito po, tignan nyo po yung tubig ng baterya. Ayan, Ayan na po, yung tubig ng baterya. Mabuti na lang po at ito ay wala pang damage. Itong plastic na to. Pero kung mapapansin nyo, ayan malapit-lapit na siyang lumabas, mag-agwasan dito. At ito nga po ang nangyari.
Doon sa sinasabi ko po sa inyong bakit kinakalawang yung portion na to, kasi po yung tubig ng baterya, sumisira po ito ng pintura. No? Sumisira ng pintura yan. At yung telamsik siguro, nung tubig ng baterya na to, dito, yan po ang nag-cause ngayon kung bakit naman ngayon kinalawang yung area po na yan. Kaya po, i-advise ko po, doon sa may-ari po, nung sasakyan na to, regular customer ko naman po yan, at since ako na po nagme-maintain ng mga sasakyan niya, kung maaari po, wag na po niyang gamitan ng ganito. Kasi malamang ito po ay hindi automatic battery charging. So kung hindi siya nag-automatic, nako, masisira po yung kanyang baterya and eventually masisira yung computer ng sasakyan kung ito ay mag-overcharge at magkarga ng mataas na voltahe. Masisira po. Kasi kapag nasira yung baterya, mawawalan ka ng regulator. E paano kung tumaas ang karga nito, wala nang magre-regulate sa 12 volts? Sira ngayon ang computer mo. Lahat nung nandiyan na 12 volts. Mga kapatid, ito pong Mitsubishi Strada na to ay 2011 pa. So 13 years na po ito. Ang tinakbo lang ay nasa 23,000 kilometers yata. Ngayon, tatakpan ko yung plate number niya. Ayan po, 2011 pa po siya. Okay? So, 13 years na po siya. Ngayon, dapat ma-check ko rin yung timing belt nito. 13 years na, kahit pasabihin mong 23,000 lang tinakbo niyan, or 24 or 25,000 kilometers, dapat ma-check na natin itong timing belt kasi delikado. Ngayon, dahil sa akala po nung may-ari nito na bihira namang magamit, baka hindi pa marumi ang kanyang EGR, ang kanyang intake manifold, ito po, halukayin po natin. Baka tayo ay may makuha ng dumi dito. Kasi ang akala po ng may-ari nito, ito po ay hindi masyadong dumudumi. O, ayan na po, o. Ha? Ayan na po, o. Dito rin. Yun, nahulog pa. So, maruming-marumi na rin po ang loob nitong EGR niya at malamang pati yung intake manifold. Dumi, ano, R? Kita ba? Ha? Ayan, o. So, doon po sa may-ari nito, sana po mapanood nyo po yung video at i-message nyo lang po ako kung ipapagawa nyo na rin, nalinisin na rin po natin itong intake manifold, yung EGR. At kung maaari, sana yung turbo linisin ko rin kasi po, basang-basa po ito. Lahat naman po yan, nung mga blow-by oil na yan, ay babalik, pupunta dun sa turbo. Kaya ang duda ko po dito, ang turbo nito, ay maruming-marumi din. Kasi nga po, bihirang-bihira nyo magamit eh. Kung halimbawa, itong mga suit na to, inilabas doon sa exhaust, pumunta doon sa turbo, pumunta doon sa inyong catalytic converter, hindi yun basta-basta matatanggal. Kasi bihira nyo nga pong gamitin. Isa pa, kukuha pa ulit ako dito. Ito nga po, welding rod lang ang ginamit ko. Oh. So, tingnan nyo po kung gaano kakapal ang dumi. Oh! Ayan, oh. Dinumihan ko ang kamay ni engineer. Si engineer po kasi, yung nagsushoot sa akin, nako baka mabas tayo, sasabihin wala tayong ginamit na gloves. Hindi po kasi intended yon. Dinumihan ko lang yung kamay ng anak ko. So, para maging isang mekaniko kang tunay, kailangan dumumi ang inyong kamay. O, ayan. So, gagawin na po natin yung iba pang mga dapat gawin dito. Ngayon, yung differential po nito, malamang may tama rin ang bearing nito. Kaya o-order ka na naman po sa Japan ng bearing. May dagdag ko po pala. Itong Strada na to, sa loob ng isang buwan o wala pang 2 buwan, nagpapalit na po ito ng belt, aircon belt. Nasaan may aircon belt? Ito. Ito ba yung bago? Tapos yung pinagpalitan, nilabas ko eh. Hindi, ito yung bago. Ito, makapal-kapal pa oh. Ngayon, ito, kailan lang din to pinalitan. Lumipis na. Kasi po, kinakalawang yung yung pulley. Dahil po sa kinakalawang yung pulley, mabilis nga po ngayon maubos yung belt. Kaya nagpapalit na po kagad. Bago nga po ang pulley nito sa aircon eh. Kapapalit lang kasi nga po kinakalawang. Ngayon yung idler pulley nito sa adjuster ng belt ng aircon, papalitan ko na rin, nagpabili na po ako. Dahil sa dami po ng sasakyan, itong customer ko na to, baka mamaya pamanahan na ako kahit isa lang. Aba, masaya na po ako dito sa Strada na to. Ito pong may-ari nito, medyo na-frustrate siya nung nakaraan ginawa ko yung Montero. Na-frustrate po siya. Nagtagal po kasi sa akin dahil wala po kaming mabiling bearing. Alam niyo po ba kung ano po ang ginawa ng may-ari nito? Dahil sa matagal pong dumating yung Montero, bumili po ng brand new na Fortuner.
Brand new na Fortuner na pearl white. Naku, inggit na inggit talaga ako. Pero bawal mainggit, di ba? Ang ganda po kasi nung sasakyan. Kaya po, sir, gagawin natin to sa lalong madaling panahon. Baka mamaya bumili ka na naman ng pick-up. Mga kapatid, mula po nung ibinlag ko yung aking bagong scanner, lahat ng pumupunta dito pag may problema sa sasakyan, gusto magpa-scan. Eh sabi ko, papa-scan ka, magagastosan ka lang. Baka pwedeng i-check ko na lang muna at hindi na kailangan mag-scan. Kasi po, siyempre, yung bago nating scanner, dahil nagbabayad tayo ng subscriptions, kaya naniningil po tayo ng konti. Itong nasa likod ko, gustong magpa-scan ka agad. Sabi ko, may check engine ba? Wala po. Wala naman check engine. O, huwag na lang nating scan. Manually, hanapin ko na lang yung problema at kapag ka nakita natin, nakalibre ka na sa bayad sa scan. O ngayon, ang nakita namin, yung kanyang isang spark plug ay hindi gumagana. Pwedeng spark plug or ignition coil. O nakalibre na sa scan. Palyado, mabaho yung usok, malakas sa gasolina, di ba? Opo, malas nga po masyado. Bakit naman naisipan mo magpa-scan ka agad? Frustrated ka na ba? Hindi naman, para makita ko na rin kung bakit bumabagal yung takbo niya tapos lumalakas sa gas. Sa gas. Opo. Scan ka agad. Para makita agad kung ano talaga problema. Kasi mga kapatid, naging kalakaran kasi yan yung ibang mga shop. Sorry to say pag pinuntahan mo, scan natin yan. Alam naman nila kung ano problema. Kasi may bayad ang scan Di ba? Alam naman nila na sira lang yung spark plug kasi palyado lang. I-scan ka muna, bayad ka muna sa scan. So dito po sa amin, hanggat maaari, hindi. Tulad nung isang subscriber ko, galing pa ng Bulacan. Wala namang problema. Tapos in-scan ko na rin. Tapos nung tinatanong niya, sir, magkano babayaran ko? Bayad na po kayo. Wala pa po akong binayad sa opisina. Hindi, bayad na po kayo. Kasi sabi niya, gabi-gabi daw, nanonood yung tatay niya sa akin sa mga vlogs ko So sabi ko, bayad na po. Utang na loob lamang din po yun kasi wala namang problema po yung kanyang sasakyan. So mga kapatid, hindi po lahat ng sira, pa-scan nyo. Kasi yung mga mekaniko, yung mga magagaling na mekaniko, alam naman po kagad nila yan. Pero kung ang dating, alam nyo simple lang yung problema, ini-scan pa, medyo magduda na po kayo ng konti doon. Okay ba, sir? Okay po. O ngayon, ano na yung bibili natin? Ano na yung inaayos? Hindi ko pa po alam Pinapalinis ko pa po yung iba. Yung kasi basa ng langis yung kanyang spark plug. So bago kami magpabili ng ignition coil or spark plug, aayusin muna yung leak ng langis. Kasi napupuntahan ng langis yung kanyang spark plug, kaya pumapalya. Okay mga kapatid, yun muna po.